Magandang umaga po sa ating lahat. Isa na namang araw at pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang ating siyang purihin, awitan at pasalamatan. Awit 135 verse 1 and 3, purihin si Yahweh. Ngalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya. Si Yahweh ay papurihan, pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kapagitan ay marapat sa papuri. Nasaan man po tayo ngayon, ituon natin ang ating isip at puso upang sambahin natin ang ating mabuting Diyos. Salamat, Panginoon, ang pinasnero natin. Kami, Panginoon, ay muli mong tagpuin. Dahil kami, O Diyos, ang nais sinabi ay laging bumalik sa iyong presensya. Laging bumalik, Panginoon, sa iyong biyaya, O Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri. Nagbumalik sa iyong paghinga, dinadalangin ang iyong ipagdala. Hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nagbumalik sa iyong paghinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Panginoon Jesus, maghari ka sa buhay ko, at sa puso ko. Panginoon Jesus, maghari nagbumalik sa iyong paghinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Panginoon Jesus, maghari ka sa puso ko, sa puso ko. Panginoon Jesus, maghari ka. Panginoon Jesus, maghari ka. Panginoon Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, O Diyos. Panginoon, O Diyos, maraming bagay. Ang bagay ito ay pati sa iyo na magpulihan, na pagmaghatian, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagtanggap na muli sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, na ikaw ay naman dapat pinagpapalagay. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo sa amin.
Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang sa amin itutubos. Kaya kami, O Diyos, ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan. Kaya pinupuri ka namin, O Diyos. Kaya ikaw ay natakilain namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sama-sama po natin gawin. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulungkot ako, buhay ay inaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatanggap sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buhay mo. O Diyos, sa iyong kabutihan, O Diyos, sa kabutihan
luwalhatiin ka. Mabuti ang ating Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon,
sumamba sa Kanya. Ngayon po naman, ay magsama-sama muli tayo sa pagkinig ng Kanyang mga salita na ibabahagi sa atin ng aming Senior Pastor, Reverend Gilbert Condandeos. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo sa inyong mga tahanan? Ako po'y naniniwala na ang Panginoon Diyos ay patuloy niyong nararanasan ang kanyang kapangyarihan, patuloy niyong nararanasan sa inyong mga buhay, kasama po ng inyong mga pamilya. Sa umaga pong ito ay patuloy tayong magbulay ng salita ng Diyos at ang ating pong paksa ay may kinalaman po sa nararanasan ng maraming tao sa ngayon. Na sa panahon pong ito ay ika nga ang pagkabalisa raw po ay bahagi na menu na ng buhay ng mga tao, kasama na sa diet ng mga tao sa ngayon dahil po sa mga bagay na walang katiyakan na maaring mangyari o hindi mangyari sa araw ng bukas. Dahil po sa kalagitnaan ng pandemic na ito ay talaga pong walang katiyakan ang maraming bagay sa ating buhay. Kaya naman, ang paksa po natin ay may pamagat na huwag mabalisa. Sa aklat po ng Pilipos, mula po sa 4:6, ito po ang ating mababasa, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, ang salita po ng Diyos sa atin ay nagpapayo na sa panahon pong ito ay huwag po tayong mabalisa. Ang dapat natin gawin ay lumapit tayo sa Diyos at sabihin natin sa Kanya yung lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan po ng panalangin na mayroon pong pagpapasalamat sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang karunungan na nais niyang ipamalas sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang mga salita mong ito na amin pong tinunghayan at ang mga salita mong aming tutunghayan, O Diyos, sa pagkapatuloy po ng aming pag-aaral. Magdulot po ito, O Diyos, ng kaaliwan, kagaanan, at ng kalakasan sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Panginoon, ay katagumpayan sa maraming mga alalahanin po sa buhay. Hayaan mo, O Diyos, na sa mga salita mong ito ay makita namin ang pagkilos at paggawa mo sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Huwag kang mabalisa. Yan po'y paalaala sa atin palagi ng salita ng Panginoon Diyos. Ang pagkabalisa po ay kasalanan sapagkat ito po ay pagsuway sa utos ng ating Panginoon. Kung paano nag-utos ang Panginoon sa atin na huwag kang papatay at pagka pumatay ka, nagkakasala ka. Huwag kang magnanakaw, pag nagnanakaw ka, nagkakasala rin. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Kung sinabi yun na huwag kayong mabalisa at tayo'y nababalisa, ay sumusuway tayo sa utos ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng kasalanan sa ating Diyos. Bakit po? Sapagkat pag ang tao'y nababalisa, nangangahulugan ito na pinag-aalinlanganan niya ang pag-ibig, ang karunungan, at ang kapangyarihan ng Diyos. Na para bang hindi sapat ang kanyang habag at ang kanyang biyaya sa bawat araw. So, sa umaga pong ito ay ating pagbulayan ang pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos noong siya'y narito pa sa lupa. At sa kanya pong pangangaral ay tinalakay din po niya ang mga bagay na ikinababalisa po ng maraming tao noong panahon nila. At noong panahon nila ay kinababalisa ng mga tao yung darampin, yung kakanin, matutuluyan. Sa ating panahon ngayon, marahil ay ano ba ang katumbas noon? Katumbas po ito sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mga material na bagay na kailangan natin na kadalasan po ay ipinag-aalala ng maraming mananampalataya. So, sa Matthew chapter 6 verse 25, sabi ng Panginoon sa kanyang pangaral, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay. O kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong mga katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So dito po makikita natin na
itinuturo ng Diyos sa atin that there is more to life than what you are worrying about. Ipinapakita lamang sa atin na marami pang higit sa buhay kaysa mga bagay na atin pong ikinababalisa. Sa isang pag-aaral pong ginawa ng mga psychologists, mayroon silang konklusyon na 40% ng ating pagkabalisa, ng pagkabalisa raw po ng mga tao, ay tungkol sa mga bagay na hindi naman nangyayari. At 30% ay tungkol doon sa mga bagay na nangyari na nung nakaraan. At yun daw pong 22% ay tungkol naman sa mga bagay na hindi naman mahalaga, sa mga bagay na hindi naman importante. Maraming kinakabalisa po ang maraming tao sa ngayon. Sa gitna ng pandemya, yung iba ay talagang wala ng trabaho, talagang natatakot pa sa maaaring mangyari, na baka makakuha pa ng virus o sakit. Hindi naman po masamang mag-ingat. Pero yung sinasabi ng Panginoon sa atin dito, ipag-aalala doon sa mga bagay na kailangan po natin, lalo na po sa mga bagay na material sa ating buhay. Madali tayong madaig ng mga simpleng bagay. Kaya nga, sinabi ng Panginoon doon sa talata na ating binasa, pagkain, pananamit, sapagkat sa ating panahon ngayon ay mayroon na naman tayo ng mga bagay na yon, mga pagkain, pananamit, pero sa ating panahon ngayon, ano ba yung kahulugan noon? Ito po'y tumutukoy sa mga pangailangan natin, sa mga pinansyal na pangailangan, material na pangailangan, tustusin sa araw-araw, sa pag-aaral ng mga anak, at kung ano-ano pa. So, marami pang higit sa buhay kaysa mga bagay na ating pong ikinababalisa, na dapat po nating tinitingnan. Ang mga Israelita po, nung sila po ay palayain ng Diyos mula sa pagkaalipin ng mga taga-Ehipto, pinangunahan sila ni Moises na makalaya doon. At sila po noong panahon noon ay more or less 3 million ang kanilang bilang. So ang dami noon. So sila ay pinakain ng Diyos sa loob ng 40 taon. Pinainom ng Diyos sa loob ng 40 taon na sila po ay kinalinga ng ating Panginoon noong panahon nila. So kung ginawa yun ng Diyos noon, kaya rin pong gawin ng Diyos sa atin sa panahon ito, natugunin ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. At ito po, ang datos po ito, yung humigit kumulang 3,000 katao para mapakain mo yan sa isang araw, ang sabi po ng ginawang pag-aaral, kinakailangan mo ng 1,500 tons of food. Oh, dami po nun, ang laki nun. Para ito ay mapainom mo, kinakailangan mo ng 11 million gallons sa loob lang po ng isang araw na tubig. At para po ito ay makapamahinga, ay sila magkampo doon at mamahinga, napakalaki pong espasyo ang kanila pong kinakailangan. So lahat po ng yun na i-provide ng ating Panginoon sa kanila. So sa ating panahon ngayon, yung kasi mga bagay nila imposible dahil nasa disyerto sila. Wala silang pagkain, wala silang tubig, pero ibinigay po yun ng Panginoon sa kanila. Sa ating panahon ngayon, marahil imposible naman, parang ang hirap, saan tayo kukuha. Pero kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon, at gagawin natin yung ating kayang gawin, at yung hindi na natin kayang gawin ay ang Diyos na po ang gagawa. Tutulong para po sa atin. So, ang pangalawa pong dapat nating makita doon po sa ating pag-aaral ngayong umaga ay sa verse 26, itutuloy po natin. Sabi, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So nagtanong ang Panginoon sa bahagi pong ito. Sapagkat kung titingnan po natin, ang isang prinsipyong dapat nating matutunan sa bahagi ito ng kasulatan ay kung kinakalinga ng Diyos ang kanyang mga nilikha, lalo na tayo na kanyang mga anak. Kung ikaw ay totoong nanalig na nampalataya sa Panginoon, isa ka sa anak ng Diyos. So kung yung mga nilikha ng Panginoon, mga ibon at ibang mga nilalang ay kinakalinga ng kanilang manlilikha, lalo na tayo, hindi lang niya tayo nilikha. Kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya, ikaw ay tinuring niyang anak. Lalo na tayo, lalo ka na anak ng Diyos. Para makita natin ang katunayan noon, tumingala tayo. Tingnan natin yung mga ibon. Sabi doon, masdanin nyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig.
Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So mga kapatid, para bang sinasabi ng Panginoon ko yung mga bagay nga na nilikha ko lang, ang relasyon lang sa kanila ng Panginoon Diyos ay nilikha at manlilikha, ay kinakalinga ng Diyos. Lalo na tayo. Siya ay ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa verse 27, ipagpatuloy po natin. Ang sabi ng talata, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ang tanong ko po sa ating lahat ngayong umaga ay, mayroon po ba na makapagpapahaba ng kanyang oras? Kahit na isang oras, isang minuto, pagpapahaba ng kanyang buhay dahil sa kanyang pagkabalisa. Ang sagot po, marahil ng bawat sa atin ay wala. Baka nga mabawasan pa. Sa aklat ng Job, may binabanggit po si Job sa kanyang aklat. Sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw. Ito po'y patungkol sa tao. At bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Kaya nga po, may hangganan ang buhay natin. Mayroong takdang oras na hindi mo pwedeng lampasan. Pero baka sa ating pagkabalisa, labis na pag-aalala ay mabawasan pa. Kaya nga po, ang paalala ng Panginoon sa atin, hindi makatutulong, hindi kalooban ng Diyos sa atin na mga mananampalataya ang mag-alala, mabalisa patungkol sa mga bagay na ito sa buhay. Sapagkat kung tayo naman ay gumagawa at tayo nagtitiwala sa Panginoon, may pangako ang Diyos sa atin. Hindi naman niya tayo pagkukulangin, hindi naman niya tayo pababayaan. Kaya nga po, pangalawa na dapat nating makita, matapos tayong tumingala at makita natin yung mga ibon, kinakailangan naman nating tumungo. Ito yung patunay ng Panginoon, dalawang patunay ng Diyos ng kanyang pagkalinga. Na ano yung ating titingnan? Sa verse 28, sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang pagtuturo ng panahon niya, bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. So, makikita po natin yung dalawang patunay ng Panginoon. Pag tumingala tayo, makikita natin yung mga ibon sa impapawid. Pag tumungo tayo, makikita natin yung mga halaman, mga bulaklak na kanyang nilikha, na nagpapatunay na sila ay kinakalinga ng Diyos. Hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. Lalo na po tayo, dito nga kinumpara po si Solomon, hindi raw nakapagdamit ng kasing rangya, kasing ganda noong mga bulaklak sa parang. Sa kasaysayan po kasi, ay sinasabi po ng mga secular history na si Solomon ay isa sa pinakamarangyang manamit sa mga hari ng Israel. At ang kanya raw mga servant ay nagdadamit pa ng kulay ubi at mayroon pa mga glitters na ginto sa kanilang mga buhok. Yun po yung ayos. So napakarangya po sa pananamit. Pero sabi doon ng Panginoon, kahit si Solomon hindi nakagawa ng ganun. Pero itong mga halaman na ito, na ngayon ay narito at bukas ay igagatong sa kalan, ay pinararamta ng Panginoon, tayo pa kaya na kanyang mga anak. Ang sabi po sa verse 30, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon, at kinabukasan na igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. So pag pala tayo ay nababalisa sa mga bagay na ito, patunay na maliit yung ating pananampalataya. Sa katunayan, sabi po ni George Muller ay ganito, the beginning of anxiety is the end of faith, and the beginning of faith is the end of anxiety. So, sa isang mangangaral ng Diyos, ito po yung kanyang sinasabi na pagka tayo na nagkakaroon ng pagkabalisa, natatapos yung ating pananampalataya. At pag tayo nananampalataya, dapat natatapos na, nawawala na yung ating pagkabalisa. Hindi pwede pong magsama yung dalawa na yon.
God is saying, Jesus is saying that our worry related to earthly necessities comes as a result of our lack of faith in our Heavenly Father. Resulta ito, bunga ito, ng kawalan ng ating pananampalataya sa ating Ama. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. So, makita po natin yung mga dapat nating matutunang prinsipyo sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan. Isa pang dapat po nating maunawaan ay nasa verse 31. Ang sabi po ay ganito, at 32. Huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't, sabi po dyan, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo, na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Makikita po natin ang isa pang prinsipyo na nais nating makita sa talatang ito na ang mga nakakilala na kay Kristo, yung mga mananampalataya, ay mayroon ng kakayahan na mabuhay ng naiiba sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ang mga Kristiyano, ang mga tunay na mananampalataya ay may kakayahang mabuhay ng kakaiba sa mga hindi pa nananampalataya. Sa pagtuturo ng Panginoon, sinasabi niya na ang mga nag-aalala lamang sa mga bagay na ito, yung mga bagay, material na bagay sa buhay na ito, ay yung mga hintil. Ano po ba yung mga hintil? Sa panahon po nila, pagka ang isang bansa o ang isang tao ay hindi nananampalataya sa tunay na Diyos, ang tawag po doon ay hintil. At ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanyang pagtuturo ay, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Ibig sabihin, hindi pala dapat sa mga mananampalataya sa tunay na Diyos yung pagkabahala patungkol sa mga bagay na yan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ang Diyos ay marunong sa lahat. Alam niya yung lahat ng bagay. Sabi nga sa aklat ng Isaiah, bago natin buksan ang ating mga labi upang tayo ay dumalangin sa Kanya, ay tinutugon na nga ng Diyos yung ating mga panalangin. Alam na ng Diyos yung lahat ng bagay. Ang kinakailangan lang po natin talagang gawin ay pagtiwalaan ng Diyos sa Kanyang pagkilos sa ating buhay. Hayaan natin na mangyari ang Kanyang mga magagandang plano sa buhay ng bawat sa atin. Kaya purihin ng Panginoon sa Kanyang mga salitang ito na patuloy na sana po magkaroon ng hamon sa atin sa bawat isa na sa panahon ito ng kahirapan at walang katiyakan na natutukso tayong mabalisa sa maraming bagay. Pero tandaan po natin tayo ay anak ng Diyos. Mayroon tayong Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat na nagmamahal sa atin ng labis at hindi niya tayo kayang pabayaan sapagkat hindi iyon ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Ang kanyang kalikasan ay lingapin, kalingain, at katagpuin ang pangailangan ng mga tao na sa kanya ay nagtitiwala. Kaya, ang kailangan natin gawin mga kapatid ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sa verse 33, ito po yung ating mababasa na alam ko po, alam na alam ng marami sa atin. Baka nga memoryado pa. Ang sabi po dyan ay, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano pa yung isang prinsipyong dapat nating makita, dapat nating maunawaan, ay pahalagahan muna natin ang mga bagay na pinahahalagahan ng Diyos. At ang mga bagay na pinahahalagahan natin ay pahahalagahan naman ng Diyos. Kaya nga malinaw, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. So pag binibigyan natin ng pangunahin sa buhay, ng importansya sa buhay natin, sa buhay na ito, ang mga bagay ng Diyos, at mamumuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban, pangako ng Panginoon,
ibibigay niya sa atin ang lahat ng mga ito. Ano ba yung mga ito? Yung lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po mahalaga na kung tayo man ay mag-aalala at mababalisa ay mag-alala tayo kung paano pa natin pagbubuti ang ating relasyon sa Diyos. Yun ang dapat natin pinag-iisipan ng labis. Paano pa natin pag-aaralan ng kanyang mga salita. Paano pa natin ipabahagi ang kanyang ebanghelyo sa buhay ng maraming mga tao. Paano pa tayo makapaglilingkod sa Panginoon ng buong katiyagaan. Yun yung mga bagay na dapat nating pinag-iisipan ng labis sa ating buhay. Kaya nga, uulitin ko pong muli ang sabi ng kanyang mga salita. Ngunit higit sa lahat. So pagkapakita ito ng importansya. So kung tayo man ay mag-aalala, dapat ang ating alalahanin ay papaano mapagbubuti ko ang aking relasyon sa Diyos, papaano ako makapaglilingkod sa Panginoon ng lubusan, ng buong kaayusan, na paglilingkod. Mahalaga na pahalagahan natin ang mga bagay na pinahalagahan ng Diyos. At pag nakita ng Diyos yung pagpapahalaga natin sa mga bagay na ito, yung mga pinapahalagahan naman natin sa buhay na ito ay Kanya rin namang pahalagahan. Kaya nga ang pangako niya, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, makikita po natin marami pang higit sa buhay kaysa mga bagay na ating ikinababalisa. Kung kinakalinga ng Diyos yung mga nilikha niya, lalo na tayo na kanyang mga anak, kakalingain niya tayo. May kakayahan tayong makapamuhay ng higit sa mga hindi sumasampalataya sapagkat mayroon tayong Ama na nakababatid ng lahat ng ating pangangailangan. Pahalagahan natin yung mga bagay na pinapahalagahan ng Diyos at pahalagahan din naman ng Diyos yung mga bagay na pinahahalagahan natin. At panghuli na dapat po nating maunawaan ay kinakailangan tayong mabuhay sa bawat araw ng ating buhay. Mabuhay tayo sa bawat araw. Hindi bukas, hindi kahapon. Sabi sa verse 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So, makikita natin dito na sinasabi ng Panginoon, yung mga problema mo ngayon, sapat na yon para sa araw na ito. Yung mga para sa kinabukasan, wag na nating munang problemahin yon. Dahil nga po, hindi naman ibig sabihin parang hindi ka concerned sa kinabukasan mo na wala ka ng plano, wala ka ng gagawain para sa future ng iyong pamilya, sa future ng iyong mga anak, sa future ng buhay mo. Hindi naman po ganoon, sapagkat mayroon ngang kasabihan na sabi ganito, planning for tomorrow is time well spent. Worrying about tomorrow is time wasted. Magkaiba po kasi yun. Yung pagpaplano at yung pagkabalisa patungkol po sa araw ng bukas. Sabi sa Psalm 68 verse 19, say good things about the Lord. Every day He gives us help with what we have to carry. He is the God that saves us. Pinapakita rito na sa bawat araw daw, tinutulungan tayo ng Panginoon doon sa ating mga dalahin. So sa bawat araw, ibig sabihin ay, we must live one day at a time. Sa araw na ito, mabuhay tayo na gamit yung kalakasan na ito para sa araw na ito. Huwag natin gamitin yung kalakasan sa araw na ito na para ating buhatin o isipin yung mga problema at alalahanin natin sa kinabukasan. So, sinasabi ng salita ng Diyos na huwag tayong mabalisa sa maraming bagay sapagkat meron tayong Ama na nakakabatid ng lahat sa ating buhay. Kaya nga, pagka isang tao, isang mananampalataya ay nababalisa, pinag-aalinlanganan niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Na para bang hindi sapat ang pag-ibig ng Diyos, na hindi siya mahal ng Panginoon, na pababayaan siya ng Panginoon. Pag ang isang Kristiyano ay nababalisa, pinag-aalinlanganan niya rin ang karunungan ng Diyos na para bang hindi tama ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, kaya sa nakakaranas ng ganung mga bagay. Lalo na kapag tayo nababalisa,
sinasabi rin natin na parang iyong kapangyarihan ng Diyos ay kulang upang tayo ay tulungan. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mayaman sa lahat ng ito. Sabi nga nung isang awit, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Kaya nga kung hindi natin naunawaan yung lahat ng bagay, maraming mga pangailangan, sabi doon sa bandang huli, hindi natin maapuhap yung kanyang kamay na gumagawa sa ating buhay. Mahalaga na magtiwala tayo sa kanyang puso, sa kanyang plano, sapagkat ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay pawang matuwid. Kaya nga po, paulit-ulit sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, huwag tayong mabalisa. Bakit ba kinakailangan ulitin po natin to? Sapagkat napakadali po natin mabalisa sa mga bagay na kailangan po natin. Kaya naman ang salita ng Diyos lagi at paulit-ulit na nagpapaalala na sinasabi sa kanyang mga salita, huwag tayong mabalisa sapagkat mayroon tayong Diyos, mayroon tayong Ama na higit na nakababatid ng lahat ng ating kailangan, na handang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang kanya lamang hinihiling ay unahin lang natin yung kanyang kaharian at mamuhay tayo ng ayon sa kanyang katuwiran at kalooban. Gumawa tayo ayon sa ating kaya at pag hindi na natin kaya, ang Diyos nang tutulong upang maranasan natin yung kanyang kapangyarihan sa ating pong mga buhay. Salamat sa Panginoon sa umagang ito, nawa ay makapagdulot ito sa atin ng kapayapaan, kaaliwan, at ng katiyakan na mayroon tayong Diyos na kahit kailan hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang anuman yung kabalisahan na mayroon tayo. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo 11:28, sabi doon ay lumapit tayo sa Kanya, lahat ng napapagal, lahat ng nabibigatan, at tayo ay Kanyang pagpapahingahin. Makakasugpong tayo ng kapahingahan sa piling ng ating Panginoon. At purihin ang pangalan ng Diyos, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos ang mambanal, patuloy ka namin niluluwalhati sa oras na ito, pinapasalamatan at itinataas ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, nakita namin sa iyong mga salita ang iyong mga pagtuturo, ang iyong mga pagpapaalala, ang iyong mga pagpapayo sa bawat isa sa amin, na mayroong kaming Ama na nagmamahal sa amin, na marunong sa lahat. Mayroong kaming Ama na makapangyarihan sa lahat na kayang gawin, ibigay sa amin ang lahat ng bagay. Kaya naman po, Panginoon, sa oras na ito, anuman pong kabalisahan ng iyong mga anak, anuman yung mga pag-aalala, O Diyos, mapalitan po ito ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, na ikaw ay makapangyarihan, Diyos, na kayang tugunin ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Kaya hayaan mo, O Diyos, sa oras na ito, ipasalamatan ka namin sa iyong mga gagawin sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, O Diyos, sa buhay ng bawat nanonood, nakikinig sa oras na ito, maranasan nila ang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, ang iyong pagkalinga, Panginoon, sa bawat isa sa aming mga buhay. At patuloy kang magpakahayag at magpakilala sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa gitna ng mga walang katiyakan, Panginoon, na mangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin, sa gitna ng pandemya na ito, ay may katiyakan kami na ikaw ay hindi nagbabago ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Hindi ka nagbabago noon at sa habang panahon. Kaya ikaw ay aming pagtitiwalaan, ikaw ay aming pupurihin at pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nais din po namin tumulong sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Galatia 6, verse 2, Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo gayon ang kautusan ni Kristo. Kaya kung meron man po kayong prayer request, maaari niyo po